Si dating Senador Antonio Trillanes ay hindi po tinake lightly ito pong mga akusasyon ng 18 Marines na tinulungan ni na Attorney Levito Baligod at saka nitong si Mike Defensor. Kaya po sa kanyang Facebook post noong February 24, sinabi po ni dating Senador Trillanes na kanya pong sasampahan ng kasong cyber libel o paninirang puri. Ito pong mga individual po na ito. Basahin po natin partikular yung post nito pong si Antonio Sunny Trillanes Deport. Sabi po niya dito, I vehemently deny that I received $2 million or any amount from Saldico for the ICC investigation or any other purpose. This is an attempt to discredit the ongoing ICC proceedings against Duterte. I will be filing cyber libel cases against Levy Baligod, Mike Defensor, Jay Sonsa, the 18 ex-soldiers, and all those who are maliciously circulating this blatant lie. This is not new to me. I will not be distracted. Hahabulin ko kayo. Yan po ang seryosong post nito pong si Trillanes. Pero ang maganda dito mga tol, kung totoo naman, yung sinasabi, which I believe, malaking kasinungalingan nitong mga nagpapakilalang 18 Marines or soldiers po na yan, na karamihan po dyan dishonorably discharged from the service, wala po silang dapat ikatakot sa post na ito nitong si Trillanes. Sapagkat ang unang-unang depensa sa libel ay katotohanan. Oo, makakasuhan ka, pero sasabihin mo lamang sa korte na bilang depensa, katotohanan ang sinasabi mo, ngunit hindi rin sapat yun. Dapat yung katotohanan na sinasabi mo ay walang halong motibong hindi maganda kung hindi para po sa ikabubuti ng publiko. Sinasabi nila na sila po ay nagsisiwalat ng korupsyon, which is basically makakabuti sana yon sa publiko kasi malalaman natin kung sino-sino yung mga korap na tao. Pero ang problema dito mga tol nila, kung sila'y nagsisinungaling. Kung sila'y gumagawa lamang ng kwento. Nakita ko nga sa post ni Maring Connie Padilla no? Puntahan natin yon. Halos hindi alam nitong mga nagsasalitang at nagpapakilala na mga ex-Marines yung kanilang mga sinasabi. Tinatanong sila, hindi sila makasagot. Kinakailangan pang saluhin ng abogado. Pakinggan po ninyo ito mga tol. Malacanang. Deliver mo ba kayo ng maleta sa Malacanang? At, or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Ha? Opo. Ako po si Belnard Tubey. Nakapag-deliver po kami. 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para kanino po yun? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Alam Ilocos. niyo mga tol, ito yung sinasabi dito na kapag ka nagsasabi ka ng katotohanan, alam mo dapat kung ano yung mga tunay na nangyari. Dito nagkakaiba kung papansinin po ninyo ang mga pahayag ng katulad po ni Arturo Las Cañas. Si Arturo Las Cañas po ay tumayong testigo laban po kay Rodrigo Duterte. In fact, as early as 2017, siya po ay nagsalita na sa harapan po ng publiko. Ito nga po, tingnan nyo. Dito sa pagsasalita ni Arturo Las Cañas, makikita ninyo na talagang nasa puso niya at nasa isipan niya yung mga sinasabi niya. Hindi nag-aalangan, hindi nag-iisip,
kung ano ba yung mga susunod na sasabihin dahil alam mo na-experience mo Kinukumpara lang natin dito sa napanood natin na kailangan pang saluhin ng abogado. Dito hindi sinasalo. Si Arturo Las Cañas kasi alam niya mismo na katotohanan yung kanyang sinasabi. Balikan lang natin ito mga tol. Dahil sabi ni Sani, galit na galit si Mayor Rudy kay John Pala. Dahil sa palagi nitong atake araw-araw sa radyo. Tinanggap ko po ang kontrata. Pinunta ko si SPO1 Jim Tan ng Santa Ana Police, Davao City. Dahil si Jim po ay may maraming tinatawag namin na players, meaning mga hitman o tirador. Sinabi ko kay Jim Tan, ng offer na kontrata ni SPO4 Sani Binaventura ay 2 million. Pumayag si Jim Tan. At merong binigay na 500,000 pesos. Pag pinanood nyo ng buo itong statement na ito ni Arturo Las Cañas, 32 minutes po iyan, wala po siyang binabasa dyan, nakatingin siya sa mga tao na nasa harapan niya at talagang dire-diretso lamang siya sa paglalahad ng mga detalyadong pangyayari base po sa kanyang karanasan. Tapos dito, simpleng tanong lamang, hindi masagot ng maayos kung talagang ginawa nila yon. Ako, kung sasabihin ko kung ano yung naging partisipasyon ko ng war on drugs, kayang-kaya ko sa inyong ilatag Pero di ko pwedeng sabihin. Hindi ko pwedeng sabihin. O ngayon, balik po tayo dito po sa balita, no? At ito nga po 'yon. Nag-ugat yang pagsasabi ni Antonio Trillanes na sasampahan niya ng kaso, ito pong sina Mike Defensor, Jason sa Attorney Levito Baligod at itong 18 nagpapakilalang ex-soldiers ng kasong cyber libel dahil po sa ginawa po nilang press conference noong February 24, 2026. And look at the timing. Ito naman yung pinupunto nito pong si Senador Ping Lacson. Bakit kinakailangang i-timing sa anibersaryo ng EDSA? Panoorin po natin ang balita. Tila atas sa bante naman ang abogado ng 18 sundalo na lumantad na bagman umano ng mga politiko. Ang giit niya, wala siyang sinabi na may milyon-milyong dolyar na tinabi para sa mga ICC investigators sa Pilipinas. Sabi naman ng Palasyo, hindi pang award-winning ang kanilang mga akusasyon. Last pong report. Sa 18 nagpakilalang dating sundalo at marino na bagman umano ng mga politiko, karamihan daw sa kanila ay na-discharge dishonorably o tinanggal sa serbisyo. Kinumpirma yan mismo ng Philippine Navy. Ang iba naman daw ay retirado in good standing, habang dalawa sa kanila ay hindi raw kailanman naging marino. Bagay na nakalagay naman daw sa affidavit nila ayon kay Atty. Levy Baligod sa programang Storycon ng One News. The 18 never claimed that all of them belong to the Marine Corps. 2 of them, in fact, in the affidavit, in my possession, claimed that they were former Army. Pero sa naturang panayam, tila atras abante si Baligod sa kanyang mga pahayag. Iginigit niya raw kasi na hindi niya raw sinabi na may napuntang $2 million sa International Criminal Court na mula sa mga bagman. There is nothing in the affidavit. And also, I did not say anything that the $2 million went to the ICC. Pero sa press ko nila kahapon, sinabi ni Baligod na inutusan umano ang mga bagman na ipapalit ang nasa 2 maleta na tig 56 million pesos na dolyar. Ang katumbas niyan ay $2 million. Balikan lang natin yung sinasabi nitong si Baligod na never daw na kinilaim ng 18 po na ito na sila ay ex-Marines. O sige, bigyan ka namin ng benefit of the doubt diyan sa sinasabi mo. Pero ano ba sinasabi ninyong mga DDS? Sino ba ang nagpakalat ng balita na quote-unquote 18 Marines ang lumantad at inaakusahan partikular si Pangulong Bongbong Marcos na tumanggap ng pera mula sa flood control projects? Di ba kayo? No other than itong si Mike Defensor, pinost niya pa nga sa kanyang Facebook page. Sabihin nyo, peki ako Although merong end, pero still, sinabi dito ni Mike Defensor
Ito pa nga ang hamon niya, oh. I challenge all those accusing the brave 18 ex-Marines and soldiers. No? Pwede mo namang sabihin na ex-soldiers na lamang. Bakit kinakailangan yung i-qualify ang salitang Marines? Kasi trusted ang Marines, ganun ba yon? Eh ang problema, mismong ang Marines ang nagtatanggi. Ang Philippine Navy mismo ang nagsasabi na walang katotohanan yung ilan sa mga naratibo ng mga tao na yan. Di ba? The Armed Forces of the Philippines notes the recent public statements made by a private lawyer during a press conference allegedly involving individuals described as members of the Philippine Marine Corps. At present, these statements consist of allegations aired in a public forum and must be evaluated through proper legal and investigative processes before competent authorities. We caution against grandstanding and the manipulative use of legitimate media to spread unverified claims that may contribute to disinformation. Yan yung unang statement ng Armed Forces of the Philippines. And eventually, nagsalita po ang Philippine Navy po rito na yung mga nagpapakilalang Marines ay hindi totoong naging miyembro ng hukbo. Ang Philippine Navy is under the Armed Forces of the Philippines. Marine unit is under the Philippine Navy. No? Sino ngayon ang paniniwalaan ng publiko? Siyempre, ang Armed Forces of the Philippines dahil lahat po ng sinasabi niya nasa records. Hindi naman magsasabi yan na ang mga tao na ito ay wala sa kanilang listahan na naging miyembro ng Marine Corps kung hindi totoo. O kaya kung sinasabi nitong si Baligod na never sinabi ng mga 18 tao na ito, o sige, given. Pero pagsabihan mo, ang katulad mong abogado na si Mike Defensor at iba pang mga DDS na huwag i-qualify ang mga tao na ito bilang Marines. Kasi pag sinabi niyong Marines, lahat sila mapagkakamalan talagang Marines. Sinisira niyo pa nga ang reputasyon at integridad ng Marines. Meron ngang kumalat na post, kanina ko ba nakita yon kay Colonel Harold Cabunok. Sandali, tingnan natin kung dito ko nakita. Sandali. Ito. O, di ba? Sabi po sa shared post ni Colonel Harold Cabunok mula po sa Bombo Radio Gensan, mariing iginiit ng Philippine Marine Corps ang kanilang matagal nang pinangahawakang marine ethos at matibay na spirit de corps kasabay ng paratang ng individual na tinutukoy mula sa Marine Corps. O ito po to all Marines, reiterating our time-honored marine ethos and our unquestioned and strong spirit de corps. An individual who was discharged without honor could not claim the adage, once a Marine, always a Marine, to lend credence to his actions. Kaya nga ako, hindi ko po sinasabi na ako po'y naging pulis at ako po'y mananatiling dugong pulis. No? Ang sinasabi ko lamang, kapag ako po'y nagsasalita, ako po'y naging pulis at may mga nakaranasan ako sa pagiging pulis. Kasi magkaiba yon mga tol eh. No? Dahil hindi ako pwedeng maging proud sa naging pangyayari sa serbisyo ko. Dahil tanggal ako sa serbisyo eh. Kaya itong mga ito, wag nilang i-claim na sila'y para bang malinis dahil naging Marine sila, na kahit sa huli sila po'y dishonorably discharged from the service. It is unfortunate, sabi pa dito, that in the recent press con called by a private lawyer, 3 retired Marines involved themselves. Yun ang malungkot dyan. Barring use of force, threats, intimidation, and or promise of rewards to them, based on the information available to us, we understand that their involvement was entirely of their own choosing and that they did this on their own personal volition, and as such, we should always look with disdain against opportunistic groups or individuals trying to link their actions as being true Marine. They are unworthy of our respect. Nakikita ninyo, kapwa nila Marines itong nagsasalita.
Kasi alam niyo mga tol, sa totoo lang, kapag kasundalo ka, dapat sineset aside mo yung pagiging sundalo mo sa politika. Ngayon, itong mga retiradong Marines, yung mga discharged na Marines, mga civilian na po ito. Kaya wag nyo nang gamitin yung salitang Marines sa kanila. Ha? Ginagamit nyo para magkaroon ng credibility yung kanilang mga testimonya. Hindi yun ang batayan para malaman na credible ang kanilang mga testimonya. Masasabi natin credible ang kanilang mga testimonya kung ito'y magi-stand ng scrutiny, no? Kapag ito po'y sinuri sa pamamagitan po ng mga katanungan at ang kanilang mga kasagutan ay talagang maliwanag pa sa kristal, ika nga. O, doon masasabi nating may kredibilidad yung kanilang mga sinasabi. Pero dito pa nga lang sa balita, malalaman mo na mismo no, yung abogado na nangunguna para sa kanila, pabago-bago din ang mga sinasabi. In fact, pinagdidiinan niya sa interview sa kanya sa Storycon na hindi niya daw kailanman sinabi na ganito laban kay Antonio Trillanes o kaya sa ICC. Pero kayo po ang humusga. Panoorin po natin sa balita kung totoo ba yung sinasabi niya na wala siyang akusasyon na ginawa specifically sa ICC. Para saan niyang gagamitin, ito ang sabi ni Baligod kahapon. Ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Pero nanindigan pa rin si Baligod na may binigay pa rin pera umano kay dating Senador Antonio Trillanes. Hindi niya nilinaw kung magkano, pero para rin daw yan sa ICC investigation sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang sabi niya kahapon, The ICC investigators themselves committed graft and corruption. Yan na, ang liwanag sa kanya mismo nang galing. Ulitin natin yung sinabi niya. The ICC themselves committed graft and corruption. Tapos i-deny niya sa interview sa kanya ng Storycon. natanong ulit dyan ang abogado. I remember specifically you said you actually accused the ICC investigators of graft and corruption because of that money. You can go over the press con and you will be cleared. Walang iya, galawang Marculeta ito. No? Anak ng teteng talaga pagka DDS. Bakit ganito ang mga DDS? Si Marculeta sinasabi, hindi niya daw sinabing i-give up ang KIG. Tapos ito naman, hindi niya daw sinabi. Yung mga tanong sa kanya dito nitong si Edlin Gao. Ang linaw-linaw doon sa napakinggan po natin. Graft and investigators, Ulitin natin. Rodrigo Duterte. Kaya ang sabi niya kahapon, the ICC investigators themselves committed graft and corruption. Grabe. natanong ulit dyan ang abogado. I remember specifically you said you actually accused the ICC investigators of graft and corruption because of that money. You can go over the press con and you will be cleared na ang sinabi ko may mga ibinigay kay Sunny Trillanes na pera, pati yung hotel accommodation nila ay binayaran ni Saldico at nakasaka ni Sunny Trillanes. Yun po ang sinasabi ko na merong corruption, merong bribery. And Well, but that's what I was asking. Ay, kinukumpirma niya lang din naman eh. Pero direkta niyang sinabihan, the ICC themselves committed graft and corruption. Wala talagang pinagkaiba kay Marculeta, uulitin ko lang mga tol. Kasi dito ko napagtatanto talaga na kapag ka DDS, kahit abogado, ayokong maniwala na sinungaling ang abogado, pero ngayon napapatunayan natin na may mga abogadong sinungaling eh. Talaga nga naman, kaya nawala na po yung pangarap ko na kahit may edad ako, maging abogado sana sa hinaharap, wala na. No?
masyado nang bumaba yung tingin ko sa ilang mga abogado dahil po sa kasinungalingan nila. At ayoko maging ganyan. Sa totoo lang, kung bibigyan ako ng pagkakataon, gusto ko, katulad ng pangarap ng anak ko, maging doktor na lang eh. No? Parang mas masarap maging doktor kasi hindi mo kinakailangan magsinungaling. Ang gagawin mo pa every now and then, magliligtas ng buhay. Salamat sa mga naging doktor ko, niligtas nila buhay ko. O, di ba? Nakakataba ng puso yung ganun. Eh pag abogado, nagiging sinungaling. Alam niyo yung pelikula ni Jim Carrey, mga tol? Ano bang title nun? Liar yata yun. Abogado siya, magaling na abogado. Tapos sinumpa siya. Ang sumpa sa kanya, lahat ng sasabihin mo, katotohanan. Katotohanan, papanoorin ko nga mamaya yun pagkatapos ng live natin, pagka medyo relaxing na ako. Ha? Sabi doon sa pelikula, nagtatanggol siya ng kanyang kliyente, oh. Eh dapat kasinungalingan yung sasabihin niya kasi pinagtatanggol niya yung kliyente niya, alam niyang may kasalanan. Eh totoo yung sinasabi niya, napapaganon si Jim Carrey. Eh parang ganito tong mga abogado na ito. No? Sobrang kasinungalingan, tapos kapag tatanungin mo na sa katotohanan, ipagpipilitan pa rin yung kasinungalingan. Sana sumpain din tong mga abogado na ito na bawat sasabihin nila, pawang katotohanan na sa hinaharap eh. Ano kaya ganon? Ang mangyari, no, matulad kay Jim Carrey, doon sa pelikula na yon, siguro pang nagsalita na to si Levito Baligod, eh, baka pati yung nasa likod ng mga 18 Marines kuno na ito, eh sabihin niya kung sino. Una na rin pinabulaanan ni Trillanes ang naturang akusasyon. Itinanggi na rin ng palasyo maging ang paratang ng mga sundalo na dinalhan din nila ng maletang pera si Mr. Truman ba? Tingnan niya natin. Mr. Truman. Hindi yata Mr. Truman. Jim Carrey eh. Tingnan natin Iba yung Mr. Truman. No? Iba to. Alam ko, liar yun eh. Ayan liar. To. Abogado siya rito. Di ba? Yan Liar is a 1997 American fantasy comedy film starring Jim Carrey as lawyer who built his entire career on lying only to find himself cursed to speak truth. Di ba? Yun po yun, liar. Pero maganda yung Truman, nakakaiyak yun. No? Drama yung Mr. Truman yata. Naiba tayo, balik tayo dito sa balita. si Pangulong Bongbong Marcos. Pinauubayan na raw nila ito sa NBI at PNP. Now si strict, hindi pang award winning. Hindi malinis. Hindi pang award winning, hindi malinis. Pero merong mas mahabang interview si Attorney Claire. Yun ang panoorin natin. No? Ito, interview po sa kanya ng One News PH. Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro, who's here with us. Welcome back to the show. Yes, in person. Yes, dami yung pasabog ng mga photos. Thank you, Seth. Thank you, Sean. Well, one person who's taking this seriously is Senator Amy Marcos, and it even wants it investigated. Did he ever read? Did he ever read the complaint or rather the statement? I don't think so. Otherwise, he would also have the same. Comment ako ulit, although nasabi ko na to kanina. Etong si Amy Marcos, wala talaga tayong ine-expect dito kung ano ang naratibo ng DDS, ipapakalat nito. O katulad ngayon, sinasakyan niya na naman yung mga Marine kuno at nag-file pa siya ng resolution for that matter para daw imbestigahan sa Senado. Then, ganun lang naman kasimple. Sige, imbestigahan ninyo. On that regard, natanong yan kay Senator Ping Lacson. O sige, unahin na natin to. Pakinggan po ninyo ang interview kay Senator Lacson, kaugnay po niyang mga, I believe, sa aking sarili sa aking pananaw ito, kasinungalingan ang mga sinasabi nitong Marine kuno na ito. Ang resolution si Senator Amy, gusto niyang investigahan po ng Senate yung allegations ng 18 allegedly Marine soldiers. Well, we'll wait for the reading of the resolution, and let's find out kung saan committee i-refer. Pero so nung narinig niyo yun,
Ano yung nakita niyo? Yeah, I read the affidavit. Opo. Ako kasi pag mayroong information in my previous life, this is how I treat any information that comes to my attention. First, yung ano ba yung credibility ng source? And second, ano yung reliability ng information itself? Dalawa yun eh. Kasi kung polluted yung source, it follows. Ito yung sinusunod natin na meron tayong A1, A2, B1, B2, di ba? Yung Actually, tatlo yan parameters, hindi lang dalawa. No? Yung sinabi ni Senator Lacson na dalawa, yung reliability at saka credibility, at yung ikatlo, yung sources of information. Napagsama kasi ni Senator Lacson yung credibility and sources of information eh. Ako kasi mga tol, nung fresh pa ako sa pagtuturo, tinuturo ko ang police intelligence, kaya very familiar ako dito. From A1 to A6, meron pong mga kanya-kanyang corresponding code po yan, or description. Yung A1, this is directly coming from sources and confirmed by other sources, parang ganon. Di ko na maalala yung particular dahil di na nga ako nagtuturo. Pero yun yung tinatawag na evaluation guide sa sources of information, na kapag ka na-evaluate, eventually magiging intelligence. Ang intelligence kasi is a process information. Kaya ngayon, nagsasalita ng ganito si Senator Ping Lacson kasi base sa kanyang experience at nakakaduda talaga, no? Itong mga ginagawa ng 18 nagpapakilalang Marines kuno na ito. Bakit? Unang-una, saan ang galing yung impormasyon? Pangalawa, credible ba yung kanilang mga sinasabi? Pangatlo, pag pinagtagni-tagni mo ba yung mga sinasabi nila ay magpopol sa realidad? Hindi ang sagot. Kasi bakit? Katulad ng example dito ni Senator Lacson, yung amount na 800 billion plus, ang total ng flood control projects from 2022 to 2025 ay nasa 1.3 trillion pesos yata. Alam naman natin na marami naman talagang nagawang proyekto, bagamat may mga ghost project. Pero ang ghost project, hindi aabot ng 800 billion pesos. Kaya yung gumawa ng gawa-gawang script na ito o kasinungalingan, malamang sa malamang, hindi po magaling sa math. Kasi simpleng matematika, hindi niya naitugma doon po sa statement na pinapakalat nila ngayon. yung rating, yung classification ng intelligence information. So, may mga portions doon na pwede na sabihing credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi na 805 billion yung napunta, pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So Burgos na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? Parang sobra computation. That's my first observation. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army, to conduct record check and background investigation on the 18 Marine Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information. Ito, balikan natin ha. Para mas particular tayo. Ito yung sinasabi. No? Yung pinapaliwanag sa atin ni Senator Lacson. Evaluation Guide for Collected Information. At ito yung ina-apply ni Senator Lacson base dito sa mga pahayag ng mga Marine kunupo na ito. Reliability of information. I'm sorry, nasabi ko kasi kanina yung credibility. Credibility and reliability, iisa na yon. Ang pangalawa, yung accuracy of information. At saka yung sources of information.
saan ba galing yung information na yan. Ang sinasabi po nila, experience mismo nila. Kaya dapat matest yung credibility nila base sa question and answer, which is sa sinare nga na video kanina o natin kanina sa video ni Maring Connie Padilla, sa mga tanong pa lamang na simple, nagkakandalito-lito na sila dito. Diba? Tinanong sila rito, nagpapasahan na kagad ng mic kung sino magsasalita, kung sino magsasabi ng karanasan nila. Completely reliable ba sila? Usually reliable, blah blah hanggang F. Confirmed by other sources ba? Dito, yung accuracy of information, questionable. Sino ang kukumpirma ng kanilang mga sinasabi? Wala sa ngayon, wala sa ngayon. Pero mas maganda kung ilabas na nila kung sino yung maaaring kumpirma sa kanilang mga sinasabi. Balik na po tayo dito kay Senator Lacson. Hindi, wala pa. At saka sa LTO, no? May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine. Ngayon, puntuhan natin yung dishonorably discharged. Sa mga DDS, kung kayo talagang naniniwala na sinungaling at hindi nagsasabi ng totoo, ang tanggal sa serbisyong katulad ko. Kasi yun ang karamihan. Dami kong tagyawat ngayon Sorry Yan ang karamihan na sinasabi ng mga basher ko na mga DDS. Paano kami maniniwala sa iyo? Tanggal ka nga sa serbisyo. Hindi ka nagsasabi ng totoo. I-apply natin ngayon yung argumento nila sa kanila. Mga DDS, bakit kayo naniniwala sa mga Marines kuno na ito? Sila dishonorably discharged from the service. Di ba mga tol? Ang ibig kong sabihin, itong mga DDS, double standard. Kapag kaayaw nila sa tao, kahit sigurong anong status nito, hindi nila paniniwalaan. Pero pagka gusto nila, kahit dishonorably discharged, paniniwalaan nila. Nasa sa inyo ngayon yan. Kung anong uri, meron tayong nakakasalamuhang kapwa Pilipino sa ngayon. Ang nakalulungkot lamang mga tol, maisingit ko na rin ito. Itong mga DDS, ang dami-dami sa kanila o baka lahat sila, ang dali nilang mapaniwala sa mga kwento-kwento o kasinungalingan. Si Cathy Binag, ewan ko kung na-take down na yung post niya, nagpakalat ng fake news ito. Yan. Nagpakalat ng fake news ito pero malamang na-take down na yung post niya. No? Pero ito yung pinakalat niya Tingnan niya natin. Ang nakalulungkot kasi ang dami-dami Ang daming shares. Ito yung particular na pinakalat niya. Etong Cathy Binag na ito ang numero 1 promotor Pinakalat nila yung bag na sinasabing mga mamahalin na gamit-gamit po ng mga pamilya po ng mga biktima ng EJK na nasa Hague, Netherlands ngayon. No? Altered or manipulated photo yung gawa-gawa nila. Biruin ninyo. Ito mismo yung pinakalat ng Cathy Binag. Nilagyan nila ng mga teksto na halaga po ng bag, brand po nito, Louis Vuitton, halagang 93 to 110,000 pesos. Moynat bag, 258 to 298,000 pesos. Louis Vuitton, 100 to 110,000 pesos. At pinlace nila using AI sa mga kamay, pati yung kamay binago ng mga tao po na ito. Para lamang galitin ng publiko, lokohin ng kapwa nila DDS, and perhaps isisi sa huli sa gobyerno. No, hindi na perhaps. Isisi talaga sa huli sa gobyerno. Pero ito po yung katotohanan sa photo
Ngayon, kayong mga DDS, wala namang problema sa pakikipag-argumento. Babasahin ko na lang ang post ni Fiscal EJ para sa inyo. Nasa demokrasya tayo, walang problema kung tutusin sa politika eh. Ito, basahin natin yung post ni Fiscal EJ mismo. Legal explainer. When a pro-Duterte blogger chooses virality over verifiability, may kumalat na post from a pro-Duterte blogger falsely implying that 3 women photographed at the ICC in The Hague were carrying expensive luxury bags. The disturbing problem: the original photo was taken by a legitimate news reporter and easily verifiable. Ito po yun ha. Yung photo na sinasabi na tinake ng reporter ay ito po. Nagtataka lang talaga ako sa mga DDS bakit ayaw man lamang mag-fact check. Oh. Tapos pinalalabas pa ito daw ang Photoshop. May nag-comment sa post ko, napapagano na lang ako mga tol. Grabe talaga, ang tindi. Alam nyo, nag-caught ng attention ko nito, to be honest with you. Hindi ko na sana papatulan ito eh. Kaso lang, ang nag-caught ng attention sa akin ito, kung bakit ko every now and then sinishare, sana mapanood to ng pinsan ko. Pinsan ko nag-share. Hindi ko napapanggatin ang pangalan niya. Sinare ng pinsan ko, tapos ang caption niya, parang sinisisi na ang gobyerno dahil yung pera daw ng taong bayang ginagamit sa mga ganitong uri ng sistema. Na kung alam niya lang ang katotohanan, hindi niya masasabi yun. Diba? Palalabasin pa ng mga tangang DDS, ito pa ang pinotoshop. At yung isa ang original. My goodness. Ito ang original. Ito hindi pinotoshop. Ito pinotoshop. Talaga nga naman, oh. Tuloy ko po yung binabasa natin kay Fiscal EJ. The original photo was taken by a legitimate news reporter and easily verifiable. Hindi ito hidden file o classified document. Isang click lang, makikita mo ang original. Yet, someone still chose to alter the narrative. So, the obvious question is, nagkamali lang ba or sadyang pinili na baluktutin ang katotohanan? Siyempre ang sagot, sadyang pinili nitong si Cathy Binag na baluktutin ang katotohanan. At ang problema ngayon mga tol, mahina ang batas po natin para dito. Bakit? Kasi sa pagpapaliwanag ni Fiscal EJ, yung Article 154 ay hindi applicable dito. Ha? Kasi ang target dito, private individual. Kaya ang maaaring maging applicable lamang ay cyber libel according kay Fiscal EJ. And ito dapat makita ng mga mambabatas natin sa ngayon mga tol eh. Kasi wine-weaponize ng mga Duterte supporter ang karapatan po natin sa malayang pamamahayag. To the extent na ito po ay kanila talagang inaabuso na. Dahil wala ngang malakas na batas sa pagpapakalat po ng fake news. Kaya kayo mga mambabatas, sana po lumikha na kayo ng batas na magpaparusa ng mabigat sa mga nagpapakalat po ng fake news katulad po nitong si Cathy Binag. Magpapaulit-ulit ang mga ganitong pangyayari pag hindi po kayo umaksyon. Balik na tayo rito kay Senator Lacson. Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the armed forces of the Philippines, attention to Philippine Navy and Philippine Army. Bang hahanapin sila dito, sir, sa isang inquiry? Well, after all the verification, evaluation, then probably, yes. Hindi nakaporma mga trolls ng Duterte ngayon, ano? Ngayon, napapatunayan ko mga tol na talagang merong gumaganang sistema sa mga trolls ng Duterte. Look at our live now.
Ito live natin ngayon sa Top 1 Updates. Ang daming mga trolls dito. Sa mga nakaraang live stream po natin, ang dami kong nilagyan dito ng moderator pero hindi pa rin nila kinakaya, kaliwat kanan ng lumalabas na mga trolls mula sa mga Duterte. Ang nanonood every now and then dito sa ating mga previous live, umaabot ng 400 plus. No? Pero ngayon, dahil hindi na po tayo naka-portrait, tingnan nyo nanonood, actual na tao. Actual na mga sumusuporta sa ating gobyerno, 15 lamang kayo na nanonood dito. Pero mamaya, experiment tayo ulit, magla-live ako nang naka-portrait tayo. Makikita nyo na naman yung mga trolls. Pero siguro, mas maigi na yung ganito, wala masyadong mga magugulo. Tingnan nyo, hindi nyo narinig sa akin yung mga katagang mga tatanga-tangang DDS. Di ba? Ang sinasabi ko lamang, DDS, mga Duterte supporter, kung ano-ano. Pero pag kami mga trolls, maririnig nyo na naman sa akin yan. Wala sila ngayon. Salamat naman at payapa tayo. Tuloy na natin yung pakikinig kay Senator Lacson. Kasi napakahalaga ng mga punto niya rito na sa kanyang obserbasyon pa lamang, base po doon sa affidavit na kumalat. Ito ngang affidavit na ito, by the way, tingin ko nagkamali yung kampo ng mga Duterte dito No? Kasi ang sinasabi ni Attorney Levy Baligod, yung affidavit ay ipapasa lamang nila sa Office of the Ombudsman, kuno. Ang problema, yung isang DDS page, parang binanggit ni Ed Lingaw sa interview kay Baligod, na ang pinanggalingan ng affidavit ay pinost doon sa Paulo Duterte supporter. Tingnan nga natin kung nakapost ba yon sa Paulo Duterte supporter. Excuse me. Ito ba yun? Hindi yata dito. Ito nga. Ito. Ipinost nila. Nabasa tuloy ng publiko ngayon, nabasa ng mainstream media, kaya ang daming mga naging katanungan. Yan nakapost yan Ngayon, dinideny nitong si Baligod na hindi daw sa kanya nang galing. At sinasabi niya nga, wala silang intensyon na isa publiko ito kung hindi ibigay sana sa Office of the Ombudsman. Pero nagkamali yung Paulo Duterte supporters, pinost. Kaya nagkakaroon ngayon ng mga critical question kung saan nagkakabulol-bulol na itong si Baligod sa pagsagot. Pero ilan sa mga observation ay ito. Tuloy po natin pakinggan si Senator Lacson. And pa isang observation, the timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million, allegedly, through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is suspect. Yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Nag-agree ba kayo dyan? Ako, fully agree ako dyan. Alam naman natin kung sino-sino yung mga operator nito. Sino? Nangunguna si Mike Defensor, although ngayon tinatanggi niya na wala raw siyang kinalaman sa paglantad nitong 18 Marine kuno na ito. Si Levy Baligod. Sino ba si Levy Baligod? Malapit po ito sa mga Duterte. Kanino ko nakita yon? Kay Sir Benji Contreras. Tingnan natin. Ito. May mga sinare na photo si Sir Benji tungkol dito sa Baligod na ito ito. Si Baligod.
Hanapin natin yung particular na itinaas. Merong particular na photo ito eh. Hindi kay Sir Benji ko nakita. Kanino ba? Kay Juan Sandugo? Ito pala. Pinost pala, shinare pala ni Sir, ito, kay Trillanes pala. Doon ko pala nakita ito. Oh. Napa-hype nga si Yan Shinare ni Antonio Trillanes mula sa Volunteers of Mayor Sunny Trillanes page. Oh. 'Di ba? Kaya kumandidato pala ito si Baligod sa pagkakongresista. Talo. Talo pala siya. No? Kala ko ba malakas ang DDS? Kala ko ba kaya niya magpanalo ng kandidato ninyo? Talo. Anyway, lumalayo tayo. Balik tayo dito kay Senator Lacson. Stabilization ba? Paano makaka-destabilize? Yung timing. Kasi EDSA ngayon eh. Bakit kahapon lumabas? So, parang magbubulo, sir. Yun yung... Well, kayo, I leave it to your own imagination, but that's my own opinion. Rightly or wrongly. But you think it's enough to destabilize, sir? I don't know. Kasi hindi ko alam. Kasi wala namang nangyayari destabilization ngayon, di ba? It seems na wala namang, hindi naman na-destabilize. So, gustong tirain yung credibility ng ICC. Kasi Pisperas ngayon, kahapon. Pero sa akin, malinaw ang sa pantaho ko dito, mga tol, na ito ay para i-discredit in particular ang ating Pangulo. No? Tama si Yusek Claire sa kanyang sinasabi para sa aking pananaw tungkol po dito. Ituloy na po natin ang pakikinig kay Yusek Claire. Impression on the statements of these 18 ex-Marines. If you can see, there are so many pictures being shown by Attorney Levy Baligod. But have you seen to whose person these suitcases of alleged containing millions or billions of pesos to whom they were delivered? To whom they were delivered. They're just pictures of suitcases. So what can they prove? Ano out of klaseng that? evidence? Yes. Litrato lang ng suitcase. Litrato lang. And Pwede namang kunan ng litrato ang lahat ng suitcase. yes. Oo, pwede kong kunan rin ng litrato. And you just do not know where to bring those suitcases. And what do they contain? Wala eh. So, kaya sabi natin, para siyang supposed to be, the script supposed to be a drama. There should be a drama. But it becomes a comedy. So, parang wala eh. Wala siyang nilalaman. So parang Shakespeare and comedy and tragedy at the same time, Yusek. Pero if according to Attorney Levy Baligod, I know you were listening to yes. the report that we re-aired right now from our sister program kanina. Ang sinasabi niya, meron daw affidavit. We're not sure though kung napirmahan na tong mga affidavit, but if ever meron nga, maipresenta and i-report sa proper authorities, i-imbestiga naman. Just look at this. If they held this press con and they want to be something to be remembered of, the truth, telling the truth, they should have given that yesterday. It should be a complete statement, complete pieces of evidence, not like a teleserye. There's a season 1, season 2, and season 3. Why are they still manufacturing stories to suit their a goal to put down the president? Kasi ang katotohanan, ayaw naman talaga nilang ilabas yan ng ang intensyon nila mapanagot kung sino man yung pinaniniwalaan nilang may kasalanan. Ang intensyon lang talaga nila is just to show ito sa publiko para mag-create ng public discussion at hoping sila na makasira ito sa kasalukuyang gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang pinaka-indicator nga na ito, mga tol, na itong mga tao na ito, para sa akin, nagsisinungaling. Hindi nga nila pinanumpaan yung affidavit nila o yung statement nila. Madali lang magsalita sa harapan ng publiko eh. Siyempre, ang iisipin mo lang, yung posibilidad na ikaw ay makasuhan ng paninirang puri, pero yung mas mataas na paglabag sa batas o yung paglabag sa batas na may mataas na kaparusahan, hindi nila maiisip na mangyayari sa kanila like perjury. Kasi hindi sila nanumpa para doon sa kanilang statement. Kaya kung meron man dito, at comparatively speaking, na mas paniniwalaan ko, yung affidavit ni Ramil Madriaga. Bakit? Yung affidavit ni Ramil Madriaga,
is-subscribe and sworn to sa isang administering officer. Itong mga affidavit nila, wala lang eh. Kaya hindi sila pwedeng sampahan ng kaso other than cyber libel dito ng mga tinarget nilang individual. Unlike kung perjury, motu proprio kahit ang ating gobyerno na mismo ang magsampa ng kaso dahil sila po yung nagsisinungaling sa kanilang mga sinasabi. Anyway mga tol, yan naman ay magpapatuloy pa rin na usapin sa mga susunod na araw. Naniniwala ako na hindi pa po ito huhupa, pero sana mas bigyan po natin ng focus ang paparating na impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. That is the very intention na meron itong mga taong nasa likod nito. I-divert ang issue sa ngayong kinakaharap ni Rodrigo Duterte for confirmation of charges mamaya, continuation yan, hindi pala kahapon, at saka yung March 2 na schedule onwards ng Committee on Justice ng House of Representatives kaugnay po ng 4 na impeachment complaint na isinampa laban kay Sara Duterte. Idedetermina na po doon kung sufficient informed, 100% naniniwala ako, and 100% din naniniwala akong sufficient in substance at makakakuha pa ng 1/3 votes pagdating sa plenaryo ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. In short, aakyat ito sa Senado. Dapat doon tayo patuloy na nag-iingay. Kaya iiwan ko na ang topic na ito. This will be the last time na i-discuss natin ito. Unless kung magkaroon talaga ng ibang development. Pero so far, wala na ako nakikitang dahilan para pa magtutok tayo dito. Sabi nga ni Senate President Senate President Tito Soto, hindi niya dinidignify yung issue na ito, no? Ayaw niya sagutin kasi hindi naman dapat na pinag-uusapan ito. Nagtataka nga ako, dapat pinatulan ito ng mainstream media eh. After all, sinasabi ng mga DDS, walang kwentang mainstream media. Tapos ngayon, hihingi sila ng attention mula sa mainstream media para i-cover itong mga marin kuno na ito. O, ano ang sabi dito nitong si Senate President Tito Soto? I will not signify a false story allegation. Diba? Hindi na dapat pinag-uusapan eh. Sabi pa nga eh, baka hanapin sa akin ng asawa ko yan. Biruin mo, pinagbintangan siya 5 maleta. Baka hanapin talaga sa kanya ng kanyang asawa. So with that, maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Shout out po sa lahat po ng mga manonood po natin na patuloy po na sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Lagi po natin tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.